Nagsimula ang eksena nang may isang lalaking nagsabi na totoo ang mga sinabi ng magnanakaw. Sa loob ng bahay, nasaksihan nila ang tumpok ng ginto at mga kayamanan. Muling nagsalita ang lalaki at sinabing hindi siya makapaniwala na may ganito karaming nakatagong yaman sa loob ng bahay. Idinagdag pa niya na sapat na ito para makalipat ang lahat ng mga taga-nayon sa ibang lugar, habang si Yunming ay walang pakialam na nakatingin lamang sa kayamanan. Tiningnan ni Yunming ang lalaki at sinabi na hayaan na lamang ang mga tao na paghati-hatian ang mga kayamanan. Nagulat ang lalaki sa narinig niya. Sinabi rin ni Yunming na aalis siya at pupunta sa isang lugar. Kita sa mukha ng lalaki ang kanyang pag-aalinlangan, kaya sinabi niya kay Yunming na siya ang nakipaglaban sa mga magnanakaw. Umiti lamang si Yunming at sinabing ayos lang iyon at hindi na kailangan pang pag-usapan, dahil hindi na rin naman ito mahalaga sa landas na kanyang tatahakin. Ngunit sa isip niya, ang mga gintong barya mula sa Black Snake Castle pa lamang ay mas mahalaga na ng ilang ulit, kaya't hindi na kailangang bawasan ang bahagi ng mga taga-nayon. Masaya ang mga tao nang marinig nila ang tungkol sa kayamanang ipamamahagi, at handa na silang lisanin ang kanilang nayon. Tinanong ni Yunming kung lahat ba ng taga-nayon ay lilipat na. Sumagot ang lalaki at sinabing oo, lilipat na ang lahat dahil wala na ang Black Alliance. Dagdag pa niya, hindi ba't mas mabuti kung bibili na lang sila ng sakahan sa Central Plains at doon na manirahan? Masayang sinabi ng lalaki na lahat ng ito ay dahil kay Yunming. Nagpapasalamat siya dahil sa wakas ay maaari na rin siyang bumalik upang hanapin ang kanyang anak na babae. Habang sinasabi ito, may inabot sa kanya si Yunming, isang pares ng lasong karayom at iba pang mga nakamamatay na kasangkapan. Sinabi ni Yunming na kakailanganin niya ito sakaling may makasalubong pa silang ibang mga bandido sa kanilang paglalakbay. Binalaan din niya ang lalaki na mag-ingat sa paghawak nito dahil nakamamatay ang lason, kahit gasgas lang ang mata mo. Nanlaki ang mata ng lalaki at napaluha sa labis na emosyon. Sinabi niyang sobra-sobra ito at hindi niya alam kung paano ipapahayag ang kanyang pasasalamat sa kanilang tagapagtanggol. Pagkatapos, nagtanong ang lalaki kay Yunming, isang katanungang nagpahinto sa kanya. Dahan-daang lumingon si Yunming pabalik sa lalaki. Tinanong siya nito, ikaw ba ay mula sa Sichuan Tang family? Nagulat ang lalaki sa sinabi ni Yunming, kumpirmado na nga ang hinala niya. Hindi lang basta mula sa Sichuan family si Yunming, kundi siya rin mismo ang batang Panginoon ng kanilang angkan. Hindi makapagsalita ang lalaki sa kanyang narinig. Buong akala niya'y isa lamang na hindi pangkaraniwang tao si Yunming, ngunit ang malaman na siya pala ang batang Secto Master ay isang bagay na hindi niya inasahan. Habang paalis, naisip ni Yunming ang tungkol kay Snakey. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito bumabalik. Naalala niya kung gaano kakumpiyansa si Snakey nang tanggapin ang misyon, ngunit ngayon, tila may nangyaring hindi maganda. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakatayo si Yunming sa kadiliman. Wala siyang ibang pagpipilian, kailangan niyang pumunta at tingnan mismo kung ano na ang nangyari kay Snakey. Sa ibang lugar, matapos talunin ang 4 na matang banal na aso, napabagsak ito ni Snakey. Habang nakahandusay ang mabangis na nilalang, tinitigan ito ni Snakey. Ngunit sa kabila ng tagumpay, unti-unti na siyang nawawalan ng koneksyon kay Yunming. May isang espiritual na koneksyon sa pagitan ng isang Panginoon at kanyang alagad, isang uri ng koneksyong pangkaluluwa na nagbibigay daan sa telepatikong komunikasyon. Ngunit ngayon, may hindi magandang epekto ang nangyayari, isang bagay na hindi pa nila alam ni Yunming. Kapag masyadong lumayo ang alagad sa kanyang Panginoon, maaaring mawalan siya ng katinoan. At iyon mismo ang nangyayari kay Snakey ngayon. Samantala, sa pinakamalalim na bahagi ng Reverse Dragon Formation, sa kailaliman ng walang hanggang bangin, naroroon ang mga pinakamalalakas na espiritong demonyo na matagal nang nakasilyo. Bigla silang napalingon paitaas, lahat sila'y sabay-sabay na nakadama ng kamatayan ng 4 na matang banal na aso, ang tagapagbantay ng kanilang piitan. Habang papunta sa bangin si Snakey, isa-isa nilang naramdaman ang napakalakas na enerhiya na nagmumula sa kanya. Isang kakaibang espiritong demonyo, si Snakey, na ngayon ay tuluyan ng nawala ng katinoan, ang bumababa sa kailaliman, habang nagkakalat ng makamandag na lason sa buong paligid.
Ang mga mabababang ranggong espiritong demonyo sa itaas ay agad na naglaho, ni hindi man lang nakalaban. Isang haplos lang ng makamandag na ulap na bumabalot kay Snakey, at sila'y tuluyang nalipol. Bago pa man sila tuluyang malipol sa kamay ni Snakey, ang pinakamainam nilang pagpipilian sa sitwasyong ito ay ang magpakalakas sa pamamagitan ng pagkain sa isa't isa. Sa kailaliman ng walang hanggang hukay, ang mga masasamang espiritu ay nagsimulang lamunin ang kanilang kapwa upang pataasin ang kanilang ranggo at maging mas malakas pa. Ilan sa mga mataas na ranggong masasamang espiritu ang agad na sinimulan ang kanilang pagsakmal. Ang Maltong Polaka ay palihim na lumamon ng mas maliliit, ngunit bago pa niya matapos ang ginagawa, isang mataas na ranggong espiritu ang biglang sumigaw sa kanya upang lumayas at agad siyang tinapakan. Ang nagsalitang espiritu ay isang kabayong halimaw, isa sa mga pinakamataas na ranggong espiritu sa hukay. Hindi niya hahayaang may isang tulad ng Polaka na biglang lumakas at tumaas ang antas. Siya ang itim na kilin, isang makapangyarihang espiritu. Habang nakatingala siya, hindi pa rin siya makapaniwala na ang 4 na matang banal na aso ay napatay ni Snakey. Ganoon nga ba ito kalakas? Ngunit wala siyang oras para magduda. Matagal na niyang pinaplano ang kanyang pagtakas mula sa mahigpit na selyo ng piitang ito. Matapos niyang kainin ang Polaka at mapalakas ang kanyang sarili, siya ay handa nang ipatupad ang kanyang plano. Ngunit bigla na lamang lumitaw ang isa pang mataas na ranggong espiritu at pinigilan siya. Mula sa dilim ay lumabas ang isang itim na tigre. Sa matalim nitong titig, nagbabala ito sa kabayong halimaw. Ang Polaka ay biktima ko rin, mariing sabi nito. Ilagay mo siyang dahan-dahan sa lupa at umatras ka. Sa halip na umatras, ang itim na kilin ay nakangisi. Kung gusto mo, subukan mo akong pigilan, pas ang itim, sagot niya. Nagtagisan ng titig ang dalawa, parehong handang umatake anumang oras. Ngunit bago pa man sumiklab ang labanan, isang malamig at malalim na tinig ang biglang pumailan lang sa paligid. Walang halaga. Ang tinig na iyon ay nagmula sa isang anino sa ilalim ng hukay. Biglang yumanig ang lupa at sa isang iglap, isang napakalakas na puwersa ang bumuga sa paligid. Parehong napaatras ang itim na tigre at ang kabayong halimaw, nagulat sa kanilang nasaksihan. Mula sa kailaliman ng hukay, isang dambuhalang nilalang ang lumitaw. Isang napakalaking balyina ang lumabas mula sa kadiliman, ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng ranggo ng masasamang espiritu. Ang bala perlas na isda. Ramdam ng itim na tigre ang matinding pangamba. Hindi lamang ito basta isang espiritu, ito ay isang nilalang na isinilang mula sa teror ng kailaliman ng dagat. Sa mismong pinagmulan nito, ito ay isang halimaw na hindi dapat umiral. Ang kanyang ranggo ay hindi maaaring hamanin ni Newman. Sa kabila ng halos di mabilang na mga puno ng tubig at mga matatalim na talismang may nakaukit na makapangyarihang mga orasayon, halos hindi pa rin nila nagawang hulihin siya ng tuluyan. Hindi nila siya maaaring iwan sa baliktad na dragon formation, lalo na't mas malakas pa siya kaysa sa 4 na matang banal na aso. Dahil dito, walang ibang pagpipilian ang unang tagapagbuo ng formasayon ng Yechian kundi silyuhan siya sa pinakamalalim na bahagi ng walang hanggang hukay. Isang matinding orasayon ang inilagay upang hindi siya makalabas hanggat nabubuhay pa ang 4 na matang banal na aso. Ngunit matapos ang mahabang panahon, isang malamig at nakabibinging tinig ang pumailan lang mula sa kailaliman. Ang mahabang paghihintay ay tapos na. Sa wakas, ang pinakamataas na ranggong isda ay handa nang lumaya mula sa hukay na ito. Sa matinding galit, nagsimula siyang sumigaw, yumanig ang buong lugar habang nagbabanta, lalamunan ko ang lahat ng tao sa mundong ito. Lalo na ang mga halimaw na gumamit ng mga orasayon upang ikulong ako. Ramdam ng lahat ng masasamang espiritu, kabilang si Snakey, ang nakakapasong presensya ng pinakamataas na ranggong espiritu. Isang di mapantayang kapangyarihan ang dumadagandong mula sa kailaliman. Samantala, sa ibabaw ng walang hanggang hukay, sa mismong butas na pinagmulan ni Snakey, isang malakas na pagsabog ang biglang naganap. Isa kaya itong resulta ng nakapanghihilakbot na alingawngaw ng pinakamataas na ranggong isda? Tanong ng isa sa mga mataas na ranggong espiritu habang pinagmamasdan ang paligid. Sa gitna ng kaguluhan, napansin nilang may malaking siwang na bumukas mula sa hukay,
isang sapat na luwang na maaaring makita ang kalangitan mula sa kailaliman. Tumingin ang itim na tigre sa siwang na iyon at sinabi, kung malalampasan lang natin ang dambuhalang isda at ang makamandag na ahas. Samantala, ang kabayong halimaw ay nagsimulang lumibot sa paligid. Napansin niya ang mga natitirang mga espiritong mababang ranggo, mga kawawang kaluluwa na niyurakan ng lakas ng pinakamataas na ranggong isda. Kung masasamantala natin ang mga mababang ranggong espiritu at makuha ang kanilang lakas, wika ng kabayong halimaw, maaari nating itaas pa ang ating mga sarili. Iminungkahi niya na sa halip na magsagupaan sa isa't isa, dapat nilang paghatian ang mga mahihinang espiritu at magtulungan upang makatakas. Tila napaisip ang itim na tigre sa kanyang sinabi. Bagaman hindi niya gusto ang ideya, wala siyang ibang pagpipilian kundi pansamantalang makipag-alyansa. Samantala, sa kabila ng lahat ng ito, isang napipintong laban ang nabuo sa kailaliman. Nakaharap na ng pinakamataas na ranggong isda si Snakey. Sila ay parehong nakahanda, parehong nagbabantang lumunin ang isa't isa. Nararamdaman ng pinakamataas na ranggo ng isdang masama ang isang makapangyarihang enerhiya. Iniisip niya kung si Snakey nga ba ang pumatay sa 4 na matang banal na aso. Kung totoo yon, kung gayon, ang ranggo ni Snakey ay karapat-dapat na lumunin, gaya ng sinabi ng isdang masamang espiritu. Binuka ng pinakamataas na masamang espiritu ang kanyang bibig, handang sagpangin si Snakey, habang si Snakey naman ay sumugod din sa kanya. Ngunit bago pa sila magtagpo, biglang napunit at bumagsak ang selyong bumabalot sa lugar. Pareho silang natigilan sa kanilang ginagawa. Agad na tumingin si Snakey sa paligid upang alamin ang nangyari, habang ang pinakamataas na masamang espiritu ay nagulantang at nataranta sa kanyang nasaksihan. Sa kailaliman ng bangin, patuloy pa rin ang matinding laban ng mga masasamang espiritu, walang humpay nilang tinatangka na maagaw ang ranggo ng isa't isa, kahit na lumampas na roon ang pinakamataas na isda. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may ilan sa mga masasamang espiritu na nasa mataas na ranggo ang napatingala sa kalangitan, napansin nila ang hindi pangkaraniwang pangyayari. Isa sa mga matataas na espiritu ang napamulagat at nagsabing, hindi maaari. Ang langit na nilikha ng reverse dragon formation, napunit. Ang pinakamataas sa lahat ng masasamang espiritu ay hindi makapaniwala. Napalunok siya at nanginginig na bamulong, upang masira ang isang selyong sapat na upang ikulong ang mga dragon. Sa kanyang isipan, may isang bagay siyang kinatatakutan, may isang nilalang pa ring buhay. Ang isa na minsang nagkulong sa kanila. At mula sa nawasak na selyo, isang figure ang lumutang sa kalangitan. Nanginginig sa takot, bulalas ng masamang espiritu, ang bumalik ba ay ang Formosayon Master ng Yechian. Siya ang nagkulong sa akin noon. Subalit, taliwas sa inaasahan ng isdang bala perlas, hindi ang kinatatakutang matanda ang lumitaw. Ang sumalubong sa kanilang paningin ay isang batang mandirigma, ang batang Panginoon ng pamilyang Tang ng Sichuan. Ang dragon ng nakaalasong espada. Isang tunay na, Chad, si Yunming, ang bumaling kay Snakey at walang pasensyang nagtanong, bakit hindi ka patapos? Habang seryosong nakatanaw sa ibaba, muling nagsalita si Yunming, Snakey, nagtatamad-tamaran ka ba?